Hello po, payapaan po ang sumasa inyo sa pangalan po ng ating Panginoong Yesus. Magandang gabi po, payapaan pong sumasa inyo. Ang ating pong topic tungkol po sa mag-boyfriend at mag-girlfriend, ganun po. Kung kailan sila pwedeng mag-asawa na, yun po. Yung time of the age ng pag-aasawa tungkol sa girlfriend at boyfriend. Yun po yung ating paksa, ating topic. Ang mag-boyfriend po kasi, no, mag-girlfriend, tinuturing na po ng Diyos na ano yan, kinukonsider na po ng Diyos na mag-asawa sila basta't nagkakasundo na. Ayun po, yung po yung ating paksa, ating topic. Tinuturing na, kinukonsider na po ng Diyos na mag-asawa na po yung mag-boyfriend, mag-girlfriend, gano'n. Tinuturing na po ng Diyos na mag-asawa sila. Basta nagkakasundo na, o pinagkasundo na, nagkakasundo na sila. Ayun po. Gano'n po. Kailangan po yung pagbo-boyfriend at pag-girlfriend nasa spirit of age, ganun po. Hindi po sa age of the flesh. Kailangan sa spirit of the age, ganun po. Hindi sa age of the flesh. Ganun po yung pagkaasawa at pagkagbo-boyfriend. Kailangan nasa tamang edad na ang pag-aasawa po, ang pagbo-boyfriend, ganun. Yun po yung tama na tamang pag-aasawa, tamang pagbo-boyfriend, pag-girlfriend. Kasi may mga bata, 14 pa lang, may asawa na, buntis na, di ba? O kaya ito yung ating paksa, kasi ito yung turo ng Diyos eh. Kailangan nasa age of the spirit before you going to girlfriend and boyfriend and marriage, ganun. Ganun po yung tama, yung nasa tamang age na ang pagbo-boyfriend, pag-girlfriend at pag-aasawa. Ganun po. Ang time po ng pag-aasawa, no, yung alam mo na yung aral ng Diyos. Yun po yung time ng pag-aasawa. Alam mo na yung mabuti at masama. Yun po yung time. Mga age of 30, ganun. Gaya ng Panginoong Yesus, 30 siya nung nangaral. Ayun po. Pero nasa age of the flesh siya in spirit, 30 years old siya nagturo. Tapos si Haring Solomon din, nag-asawa, yung nasa age of spirit na rin. Nasa tamang edad na siya. Yun po. Yung alam niya na yung mabuti at masama, ganun po yung tamang pag-aasawa, pag-boyfriend. Yung mag-boyfriend, mag-girlfriend, no, tinuturing na po ng Diyos na mag-asawa yon ayon po sa banal na kasulatan. Kaya pagka yung nakipagtipan ka na, no, tapos nagtipanan na kayo, tapos nagpasiping ka sa iba, o bawal po sa Diyos yun. Ganun po. Halimbawa, nakipagtali ka pa sa iba, bawal po yun sa Diyos. Kasi utos ng Diyos tayo, yung nasa tamang age sa pag-aasawa. Ganun po. Pero pwede pong hindi mag-asawa, pwedeng hindi. Ganun po yun. Yung aral ng Diyos. Pwedeng mag-asawa, pwedeng hindi. Kaya tayo pinag-aasawa ng Diyos, no? Para makaiwas po tayo sa pakikiapid. Yan po yung turo ng Diyos para maiwasan yung pakikiapid. Sabi ng banal na kasulatan. Kaya tayo pinag-aasawa ng Diyos.
kontra masama, ganun po ba? Ito po ang sabi ng Diyos, pinag-aasawa niya ang mga tao para makaiwas po sa pakikiapid. Pero yung time of the marriage, kailangan nasa age of the spirit siya. Nasa tamang edad na. Ganun po. Itong sabi ng banal na kasulatan sa 11. Kasi sabi rito, hindi pwedeng walang lalaki ang babae sa Panginoon. Dito po sa sa may 11 ng unang Korinto 11. Gayunman, ang babae ay di maaring walang lalaki at ang lalaki ay di maaring walang babae sa Panginoon. Kailangan meron tayong babae at lalaki sa Panginoon, sabi ng banal na kasulatan. Basahin ko po sa inyo muli, tapos papatuloy ko, Tapos papatuloy ko po dito po sa 11 hanggang 12. Sa 11 ng unang Korinto, 11:12, gayunman, ang babae ay di maaring walang lalaki at ang lalaki ay di maaring walang babae sa Panginoon. Sapagkat kung paano ang babae ay sa lalaki, gayon din naman ang lalaki ay sa pamamagitan ng babae. Tatapat, ang lahat ng mga bagay ay sa Diyos. Ayun, sa Diyos kasi ang lahat ng tao Ayun, hindi pwedeng walang lalaki at babae sa Panginoon. Kailangan meron, sabi ng banal na kasulatan. Kaya pinag-aasawa tayo ng Diyos. Pwede tayong mag-asawa, pwedeng hindi. Para makaiwas po tayo sa pakikiapid. O basahin ko sa iyong muli. Gayunman, ang babae ay di maaring walang lalaki at ang lalaki ay di maaring walang babae sa Panginoon. Hindi pwedeng walang lalaki sa Panginoon, sabi ng ganon. Pero pwedeng mag-asawa yung mga lalaki, babae, pwedeng hindi. Ganun po, para makapaglingkod sa Panginoon na walang abala. Kaya naman tayo pinag-aasawa ng Diyos, para makaiwas tayo sa pakikiapid. Ganun po, itong sabi ng banal na kasulatan sa unang Korinto 7:2. Datapot dahil sa mga pakikiapid, ang bawat lalaki ay magkaroon ng kanyang sariling asawa at bawat babae magkaroon ng kanyang sariling asawa. Ayun Gusto ng Diyos magkaroon tayo ng sariling asawa para makaiwas po tayo sa pakikiapid. Ito po, basahin ko po sa inyo muli. Datapot dahil sa mga pakikiapid, ang bawat lalaki ay magkaroon ng kanyang sariling asawa at bawat babae magkaroon ng kanyang sariling asawa. Ayun sabi ng Diyos dito. Kailangan, yung bang bago ka mag-boyfriend mag-asawa, kailangan nasa tamang age ka na, nasa age of spirit ka na, yung alam mo na yung mabuti at masama, para makaiwas ka sa mga tukso, sa mga kasalanan, ganun. Kaya yun po yung aral ng Diyos, yung kailangan alam mo na yung mabuti at masama. Sabi ng banal na kasulatan. Nasa tamang age ka na. Kasi meron pong matigas na pagkain. Kaya mo na yung matigas na pagkain na sinasabi ng banal na kasulatan. Yung kaya mo nang umiwas, ganun. Alam mo na yung mga aral ng Diyos. Gaya ng sinabi ng mga Hudyo. Matigas ang panalitang ito, sabi ng mga Hudyo sa Panginoong Yesus. Sino makatatanggap? Sabihin, yung mga aral po yung kaya mo na yung matitigas na aral ng Diyos, yung kaya mo na umiwas sa mga masasama, ganun. Ayun po yung tamang age ng pag-aasawa sa age of the spirit, sa pagkataong loob po. Yung alam mo na yung mabuti at masama. Kasi nga sabi ng mga Hudyo dito, matigas ang pananalitang ito. Sino makatatanggap? Sabihin niya mga aral po yun. Kaya mo nang tanggapin yung aral ng Diyos. Yung, alam mo na ba yung mga aral ng Diyos, O alam mo na yung mabuti at masama. Yun po yung time of the spirit, yung pagkataong loob, para pwede ka nang mag-boyfriend, mag-asawa. Ganun. Kailangan
nag-aral ka sa Diyos ng simula nung bata ka pa hanggang sa magkaroon ka na ng kaalaman, alam mo na yung mabuti at masama, o kaya 30, ganun. O yun, pwede na po mag-asawa yung ganun. Yun po yung time of going to boyfriend and girlfriend and to marriage. Yun po. Ito, basahin ko sa inyo rito. Sabi kasi ng mga Hudyo rito, matigas ang panilitang ito. Sabihin yung mga aral yun, tanggap mo na yung mga aral ng Diyos, yung alam mo na yung mabuti at masama. Ito po, basahin ko sa inyo rito. Kasi sabi niya rito, no? Kasi pinakakain ng Panginoong Yesus yung kanyang laman dito, sabi sa mga Hudyo. Sabi ng mga Hudyo, matigas ang panilitang ito. Ito, basahin ko sa inyo rito sa 1, 6:53. Patuloy. Sinabi nga sa kanila ni Jesus, katotohanang sinasabi ko sa inyo, maliban ng inyong kanin ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, ay wala kayong buhay sa inyong sarili. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. At siya'y aking ibabangon sa huling araw, sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain, at aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo, nananahan sa akin at ako'y sa kanya. Kung paanong sinugo ako ng amang buhay at ako'y nabubuhay dahil sa Ama, gayon din naman ang kumakain sa akin. Siya naman ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang tinapay na bumabang galing sa langit, hindi gaya ng mga magulang na nagsikain at nangamatay. Ang kumakain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakailanman. Sinabi niya ang mga bagay na ito sa sinagoga, samantalang siya nagtuturo sa Kapernaum. Marami nga sa kanyang mga alagad nang kanilang marinig ito ay nagsabi, matigas ang panilitang ito, sino ang makaririnig noon? O yun, matigas na panilita. Kung kailangan, alam mo na yung mga aral ng Diyos, yung mga pinagbabawal niya, para makaiwas ka sa tukso. Yun yung time of the going to boyfriend and girlfriend and to marriage. Ganun, kung mag-aasawa ka na. Ganun po. Para makaiwas po sa mga tukso, hindi ka na kayang magkasala. Hindi ka na kayang magkasala nung ganun. Hindi ka na matutukso. Kasi alam mo na yung mga aral ng Diyos. Yun po yung time of going to girlfriend and boyfriend and to marriage. Ganun po. Kailangan nasa time of age ka na. Yung time of age na tinutukoy po ron, hindi po age of the age of the flesh, age of the spirit, yung pagkataong loob po. Ganun po. Ito po, sa pagkataong loob po yung tinutukoy doon. Ito po sa unang Pedro. Kailangan yung pagkataong loob mo, o yun, alam mo na yung mabuti at masama. Yun po yung hinihingi ng Diyos na aral na tamang pag-aasawa. Kasi may mga bata dyan, 14, 15, nag-aasawa na, nagbo-boyfriend na. Mali po yun sa aral ng Diyos. Kailangan na nasa time of age of spirit yung tao. Ganun po. Ito, pagkataong loob po yung hinihingi, yung alam mo na yung mabuti at masama. Ito pong sabi ng banal na kasulatan sa unang Pedro 3:4. Kundi ang pagkataong natatago sa puso na may damit na walang kasiraan, ang espiritong maamo at payapa, na may malaking halaga sa paningin ng Diyos. Ayun, yung pagkataong loob po yung tinutukoy doon, yung age of the spirit. Hindi po yung age of the flesh. Ganun po. Kailangan alam mo na yung mabuti at masama, yun po yung tamang pag-boyfriend, pag-aasawa. Ganun po. Ito sa Hebreo, kasi yung kailangan alam mo na yung mga aral ng Diyos para makaiwas ka sa mga kasalanan, sa mga tukso, ganun. Para, ito po yung tamang aral para yung mga anak ninyo, hindi agad mag-aasawa, magbo-boyfriend. Ito po yung tamang aral ng Diyos sa age of the spirit, bago siya mag-boyfriend, mag-asawa. Ito po ang sabi ng banal na kasulatan. Kailangan alam mo na yung mga aral ng Diyos, alam mo na yung mabuti at masama. Ito po ang sabi ng banal na kasulatan
Sa Hebreo 5:13, sapagkat bawat tumatanggap ng gatas ay walang karanasan sa salita ng katwiran, sapagkat siya isang sanggol, o sanggol pa yung gano'n yung hindi mo pa yung alam yung aral ng Diyos. Kaya hindi pa pwedeng mag-asawa yun, hindi mo pa alam yung aral ng Diyos. Yung alam mo na yung aral, alam mo na yung mabuti at masama, yun po yung pwede ka nang mag-asawa o pwede ka nang mag-boyfriend. Ngunit ang pagkaing matigas ay sa mga may gulang. Sa makatwid ay doon sa pamagitan ng pamimihasa ay nangasanay ang kanilang pakiramdam upang kumilala ng mabuti at ang masama. Ayun, yung tamang pag-aasawa at pagbo-boyfriend, yung alam mo na yung mabuti at masama. Pero ang topic po natin, no, yung pag mag-boyfriend na kayo, magkasintaan na kayo, pero ang turing na po ng Diyos doon, asawa niya na. Yung pinagkasundo na yung dalawa at saka sa mga magulang, o asawa na po ng turing ng Diyos doon kahit hindi pa kayo kinakasal. Mag-asawa na kayo kasi nagkakasundo na kayo. Gaya ni Mama Mary, si Jose, di ba ho, mag-boyfriend na sila, tinuturing na ng Diyos na mag-asawa na sila. At saka meron pang iba sa Biblia, babasahin ko sa inyo mamaya. Ito, yung tamang pag-aasawa, no, nasa age of the spirit, not in the flesh. O, basahin ko sa inyo ngayon. Dito sa Hebreo 5:14, ngunit ang pagkaing matigas ay sa may gulang, sa makatwid ay doon sa mga sa pamamagitan ng pamimihasa ay nangasanay ang kanilang mga pakiramdam upang kumilala ng mabuti at ang masama. Ayun, no, yung time of the boyfriend, girlfriend, and go to marriage, yung alam mo na yung mabuti at masama. Para ayun po yung tamang aral na sa pag-aasawa, sa pagbo-boyfriend, kailangan alam mo na yung aral ng Diyos. Ganon. Yung bang nag-aral ka, no, hanggang sa halimbawa, pinanganak ka ng miyembro sa church, o tapos nagkaedad ka ng nalaman mo na yung aral hanggang 20 plus o 30. O yun, pwede ka na mag-boyfriend nun, mag-asawa. Kailangan yung bata, tinuruan po sa aral ng Diyos, yung alam niya na yung mabuti at masama, para makaiwas po siya sa mga tukso, sa mga kasalanan. Yun po yung time of the going to boyfriend and girlfriend and to marriage. Nasa age of the spirit, hindi age of the flesh. Ito ang sabi ng banal na kasulatan, no. Kailangan bata ka pa, nag-aaral ka na ng salita ng Diyos. Kasi kahit matanda, kahit presidente ka, kung di ka nag-aral sa Diyos, para sa Diyos, mangmang pa yung ganun yung mga musmus pa yon, yung hindi ka nag-aral sa Diyos. Tapos mag-aasawa ka kahit 50, 40, hindi ka nag-aral para sa Diyos, hindi ka pa pwedeng mag-asawa doon kasi musmus ka pa, bata ka pa, mangmang ka pa sa Diyos nung ganun. Kailangan yung pinanganak ka sa church, yun, tapos dumating ka ng 20 mahigit o 30, nag-aral ka na ng salita ng Diyos, sa gulang na inabutan mo yung ganun, alam mo na yung mabuti at masama, pwede na yung mag-boyfriend, mag-girlfriend. Gaya ni Haring Solomon, nag-asawa siya, yung alam niya na yung mabuti at masama. O ganun po. Gaya ng Panginoong Yesus naman, nagturo siya, alam niya na yung buong aral ng Ebanghelyo. Ganun po yung tamang pag-girlfriend, pag-boyfriend. Itong sabi ng banal na kasulatan, kailangan yung bata, nag-aral pa, inaaralan na habang bata pa siya. Para pagdating niya ng age of the spirit, o nasa tamang gulang na siya, o pwede na po yung mag-asawa. Itong sabi ng banal na kasulatan, 22, sa turuan mong bata sa daan na dapat niyang lakaran. At pagka tumanda man siya, ay hindi niya hiwalayan. Hindi niya hiwalayan yun pagka yung inaralan mo yung bata. Yun po yung tama. Yung bata pa lang, inaralan ka na, hanggang sa dumating ka sa tamang age at age of the flesh, age of the spirit. Pwede na pong mag-asawa yung ganun. Turuan mong bata sa daan na dapat niyang lakaran. At pagka tumanda man siya,
hindi niya hiwalayan. Yan po yung tamang pag-aasawa, yung sa ano, yung sa time of the age of the spirit, hindi sa flesh po. Ang paksa natin, no, yung mag-boyfriend, no, yun, no, yung po yung mag-boyfriend, mag-girlfriend, tinuturing na po yun ng Diyos na, ano, na asawa na, gaya ni Virgin Mary, o asawa, kahit mag-boyfriend lang sila, o tinuturing niya na asawa yun, kahit di pa sila kasal. Ayun po, kasi kahit na presidente ka pa tapos hindi ka nag-aral ng salita ng Diyos, para sa Diyos, musmus ka pa nun Hindi. Para sa Diyos kasi, no, pagka hindi ka nag-aaral ng kanyang salita, mangmang ka at musmus. Yun po yung sabi ng banal na kasulatan, sabi ng Diyos. Musmus pa yung tao, kaya kailangan mag-aral ka muna ng salita ng Diyos bago ka mag-boyfriend, mag-asawa, o makipagtipan, ganun po. Kasi pagka hindi ka nag-aaral ng salita ng Diyos, hindi ka inaralan nung bata ka pa, kahit presidente ka pa, kahit 60 years old ka na, 50 years old, para sa Diyos, musmus ka pa't bata nun. O hindi ka pa pwedeng mag-asawa nun, kahit na single ka. Ang tamang pag-aasawa po, yung alam mo na yung aral ng Diyos para nakaiiwas ka sa mga kasalanan, sa mga tukso, ganun po. O, ito sabi ng banal na kasulatan, no? Kasi nga pagka hindi ka nag-aral sa Diyos, no? Para sa Diyos, mangmang ka pa at musmus ka pa kahit na presidente ka pa, hari ka, tapos hindi ka nag-aral ng salita ng Diyos. Para sa Diyos, mangmang ka pa, musmus ka pa nun. Sabi niyang banal na kasulatan, itong sabi ng banal na kasulatan, basahin ko sa inyo. Hindi ka nag-aaral para sa Diyos, mangmang ka pa nun, at saka musmus, kahit na edad 60 ka na, o 50, tapos hindi ka nag-aral sa Diyos. Para sa Diyos, mangmangat musmus pa yun. O halimbawa, binata ka, umindad ka ng 60, wala ka pang asawa, hindi ka naman nag-aaral ng salita ng Diyos. Para sa Diyos, musmus pa yung ganon, mangmang. Kaya kailangan, mag-aral ka ng bata ka pa, pag dumating ka ng 30, o alam mo na yung aral ng Diyos, yun, pwede ka nang mag-boyfriend, mag-asawa nun, ganon. Ganun po, ang tamang pag-aasawa po, yung pag-boyfriend, yung nasa age of the spirit na, ganun po. Kasi kung hindi ka pa nag-aral ng salita ng Diyos, o hindi ka pa nag-aral sa Kanya, para sa Diyos, musmus ka pa at mangmang. Ito, basahin ko sa inyo rito sa 14, sa unang Korinto 14:38. Datapwat kung ang sino man ay mangmang, ay manatili siyang mangmang. O mangmang yung tao, pagka yung hindi ka nag-aaral sa Diyos ng kanyang mga salita, mga aral. O basahin ko sa inyo muli. Datapwat kung ang sino man ay mangmang, manatili siyang mangmang. O mangmang yung tao, hindi ka pa, kahit na edad 50 ka pa o 60, tapos hindi ka nag-aral O hindi ka pa pwedeng mag-boyfriend o mag-asawa kasi hindi ka nag-aral sa Diyos. Kahit na nga presidente ka hindi ka nag-aaral sa Diyos. Para sa Diyos, mangmang ka pa nun. Sabi ng banal na kasulatan. Ito sabi ng banal na kasulatan. No? Hindi ka nag-aaral ng kanyang salita kahit na presidente ka pa. O ganon, o hari ka. Para sa Diyos, ano po yun, yung mangmang pa siya. Itong sabi ng banal na kasulatan. No? Para sa Diyos, mangmang yung taong yun, musmos. Ito, sabi ng banal na kasulatan, no? Sa may Ecclesiastes 4:13, maigi ang dukha at pantas na bata kaysa matanda at mangmang na hari. O, tingnan kaysa matanda at mangmang na hari na hindi nakakaalam ng pagtanggap ng payo pa. O, yun, hindi tumatanggap ng aral ng Diyos, no? Kahit na presidente ka pa, o hari ka pa, kahit na ilang taong ka pang 60 ka na, o kung ilang taong ka pa, hindi ka tumatanggap ng aral ng Diyos. Para sa Diyos, ano pa yun? Hindi pa siya pwedeng mag-asawa nun. Kahit na, di ba, nagkaroon tayo ng presidente, si Noynoy, o matanda na. O, di ba? Kung di naman nag-aral ng salita ng Diyos, o hindi pa siya pwedeng mag-asawa nun. Kasi para sa Diyos kasi,
Yung hindi nag-aaral ng kanyang salita, mangmang at saka musmos. O hindi pa siya pwedeng mag-asawa ng gano'n kahit na presidente ka pa, hari. Yun ang sabi ng banal na kasulatan. Ito, basahin ko po sa inyo muli. Maigi ang duka at pantas na bata kaysa matanda at mangmang na hari. O, titan nyo nga to, mangmang na hari, kahit presidente pa sa Diyos. Para sa kanya, mangmang yun, kung di ka tumatanggap ng payo niya. Papatuloy ko po, no? Basahin ko po sa inyo muli, tapos papatuloy ko. Maigi ang duka at pantas na bata kaysa matanda at mangmang na hari na hindi nakakaalam ng pagtanggap ng payo pa. O yun, hindi tumatanggap ng payo ng Diyos. Kahit presidente ka pa, para sa Diyos, musmus ka't mangmang nun. Yun, hindi pa pwedeng mag-asawa yun, kahit matanda ka na, hindi mo alam yung aral ng Diyos. Yung time of going to boyfriend and girlfriend, and go to marriage, ano po yun? Kailangan alam mo na yung mga aral ng Diyos. So, yun po yung tamang pag-aasawa, pag-boyfriend. Ganun po. Kaya sabi nga ng Diyos dito kung sino man ay musmos, pumasok dito sa aral niya para maging marunong ka. Ito sabi ng Diyos dito sa may kumusmus ka pa, no? Kumusmus ka pa sa aral, hindi ka pa pwedeng mag-asawa doon. Kahit na 50 ka na, 40 ka na, 60. Para sa Diyos kasi, kasi may time of age yung going to boyfriend and girlfriend and to marriage, ganun po. Ito ang sabi ng banal na kasulatan, no? Pagka hindi ka nag-aaral, musmus pa sa Diyos yun. Sabi ng banal na kasulatan dito sa Kawikaan 9:16, sino mang musmos ay pumasok dito. At tungkol sa kanya na mapurol sa pag-uunawa, sinasabi niya, ganun. Kailangan, kasi musmus pa yun kung hindi ka nag-aaral ng salita ng Diyos Kaya sabi niya, pumasok ka sa kanyang mga salita, sa kanyang mga aral. Yun, pag natuto ka na, pwede ka nang alam mo na yung mabutit masama, pwede ka na mag-asawa nun. Gaya ni Haring Solomon. Basahin ko po sa inyong muli rito, no? San 9:16, sino mang musmos ay pumasok dito. At tungkol sa kanya na mapurol sa pag-uunawa, sinasabi niya sa kanya, pumasok ka sa Diyos, mag-aral ka para maging matalido ka, maging pantas ka. Ayun, yung nakakaalam na ng mabutit masama, yun ay pwedeng mag-asawa sa Diyos. Yun po ang sabi ng banal na kasulatan. Gaya ni Haring Solomon, kasi tinuruan na siya ng Diyos, alam niya na yung mabutit masama, yun, nag-asawa na si Haring Solomon noon. Yung time na yon. Ito sabi ng banal na kasulatan, nung si Solomon ay nag-asawa na, nakakaalam na siya ng mabuti at masama, nung nasa time of age na siya, yun po yung tamang pag-aasawa. Ito sabi ng banal na kasulatan. Sa unang hari, 3:3, at inibig ni Solomon ang Panginoon na lumalakad sa mga palatuntunan ni David na kanyang ama. Siya'y naghahain lamang at nagsusunog ng kamangyan sa mataas na dako at ang hari ay naparoon sa gubaon upang magkain doon sapagkat yaon ang pinakamataas na dako. 1,000 handog na susunugin ang inihandog ni Solomon sa dambanang yaon, sa gabaon. Ay nagpakita ang Panginoon kay Solomon sa panaginip sa gabi at sinabi ng Diyos, hingin mo kung ano ang ibibigay ko sa iyo. At sinabi ni Solomon, ikaw ay nagpakita sa iyong lingkod na aking amang kay David ng malaking kagandahang loob ayon sa kanyang inilakad sa harap mo, sa katotohanan at sa katwiran at sa katapatan ng puso sa iyo. At iyong iningatan sa kanya itong dakilang kagandahang loob na iyong binigyan siya ng isang anak na makaupo sa kanyang luklukan gaya sa araw na ito. Ngayon nga, O Panginoon kong Diyos, iyong ginawang hari ang iyong lingkod na kalili ni David na aking ama at ako'y isang munting bata. Bata pa Solomon dito. Hindi ko nalalaman ang
pag lumalabas at pumapasok. At ang iyong lingkod ay nasa gitna ng iyong bayan na iyong pinili. Isang malaking bayan na hindi mabibilang o matuturing dahil sa karamihan. Bigyan mo nga ang iyong lingkod ng isang matalinong puso upang humatol sa iyong bayan, upang aking makilala ang mabuti at ang masama, sapagkat sino ang makakahatol dito sa iyong malaking bayan, Yung nakakaalam na ng mabuti at masama, yung time of going to girlfriend and boyfriend and to marriage. Yun po, nasa time of age po, yun po yung ating paksa, ay yung mag-boyfriend, ayun, kailan bago ka mag-boyfriend, mag-girlfriend, mag-asawa, yung alam mo na yung mga aral ng Diyos. Para makakaiwas ka sa mga tukso, sa mga masasama. Ayan po yung sabi ng banal na kasulatan. Ito, basahin ko sa inyo. Kailangan alam, para makaiwas ka sa mga tukso, sa mga masasama. Ayun po yung tamang aral ng Diyos. Kasi pag maalam ka, makakaiwas ka sa tukso. Ito yung sabi ng banal na kasulatan. Sa 27 ng Kawikaan 12, ang taong mabait ay nakakita ng kasamaan at magkukubli. O yan, magkukubli ka na kasi alam mo na yung aral ng Diyos na nasa time of age ka na eh. Alam mo na yung mabuti at masama. Ganun po yung tamang pag-boyfriend, pag-girlfriend at pag-aasawa. Yung alam na yung mabuti at masama. O, basahin ko po sa inyo muli. Ang taong mabait, nakakita ng kasamaan at nagkukubli. O yan, magkukubli ka na kasi nakakaiwas ka sa tukso. Yun po yung tamang age, right of age, going to boyfriend and girlfriend and boyfriend. Ay, marriage pala, ganun po. At sabi ng banal na kasulatan, dito naman sa Kawikaan 22:3, ang mabait na tao ay nakakita ng kasamaan at magkukubli. O magkukubli ka na kasi nasa time of age ka na eh. Alam mo na yung mabuti at masama eh. Yun po yung tamang pag-boyfriend, pag-girlfriend at pag-aasawa. Yung alam mo na yung aral ng Diyos para nakakaiwas ka sa kasalanan, sa katukso. Ganun po yun. Ganun. Para, ayun po yung topic natin, Yung yung mag-girlfriend, mag-boyfriend, halimbawa, pinagkasundo na ng magulang o sila nagkakasundo na, itinuturing na ng Diyos na mag-asawa na sila kahit di pa sila kinasal. Para sa Diyos, mag-asawa na yung ganun. Ito, basahin ko sa inyo. Gaya ni Mama Mary, di ba? Gaya ni Mama Mary, ano siya, yung bang mag-girlfriend pa lang sila mag-boyfriend pa lang sila tapos asawa niya na yun Turing na ng Diyos doon, asawa na kahit di pa kayo kinakasal. Yung nagkakasundo na kayo. Kaya yung pangliligaw, kailangan yung sigurado ka na sa magiging asawa mo, magiging boyfriend mo, bago ka makipagkasundo para hindi mo na siya hiwalayan. Kasi nga, yung puso magdaraya, sabi ng banal na kasulatan eh. Kaya bago ka makipagkasundo sa babae at lalaki, kailangan siguraduhin mong mahal mo para hindi na kayo maghihiwalay ng asawa mo. Ganun po yun. Ganun po yung tamang pag-aasawa. Kailangan siguraduhin mo. Kasi nga, yung puso magdaraya, sabi ng Diyos. Kailangan, siguraduhin mo kung mahal mo na ba siya. Ganun, sabi nga, ang puso ay magdarayang higit. O sabi ng banal na kasulatan. Kailan bago ka makipag-boyfriend, makipag-girlfriend, o tapos makipagkasundo para asawa mo na, kailangan siguraduhin yung mahal mo. Para hindi na kayo maghiwalay. Kasi nga, yung puso magdaraya at saka meron pang nanunukso, di ba? Ito sabi ng banal na kasulatan, Kasi yung puso magdaraya sabi sa banal na kasulatan. Dito po sa Jeremias 17:9, ang puso ay magdaraya ng higit kaysa lahat na bagay. At totoong masama, sinong makakaalam? O yun,
Kasi magdaraya ang puso. Kailangan siguraduhin mo na talagang nagmamahalan na kayo, ganun. Para sure ka na o para ikasal na kayo. Ganun po yun yung po yung tamang pag-aasawa. O yung, kasi dito, sa banal na kasulatan kasi, no, merong, ano rito, yung bang nakipagkasundo na, no, o boyfriend niya na, tapos, nagpasiping pa sa iba, o yun, bawal. Ang kinalabasan, sabi dito, pagka ganon, papatayin yung ganon. Kaya kailangan, siguraduhin mo na, yun na yung, yun na yung magiging asawa mo. Kasi bawal sa Diyos yun eh. Kasi yung mag-boyfriend, mag-girlfriend, itinuturing na ng Diyos na mag-asawa na yung ganon. O ito, basahin ko sa inyo rito sa sa may 22, 23. Kahit hindi pa kayo kinasal, no, sa mata ng Diyos, yung mag-girlfriend at boyfriend, asawa ng turing ng Diyos doon kasi nagkakasundo na kayo eh. Ito ang sabi ng banal na kasulatan, no. Halimbawa, boyfriend mo na, tapos magkasintaan na kayo, tapos nagpasiping pa siya sa iba, o masama po yun. Pinapatay yun, pinapatay, sabi ng banal na kasulatan, pinapapatay ng Diyos. Kasi nga, nagkakasundo na kayo eh, tapos kakasal na kayo, tapos nagpasiping ka pa sa iba, o ayaw ng Diyos po nung ganon. Ito sabi ng banal na kasulatan. Sa Deuteronomio 21:13. Ito po. At kanyang huhubarin, ito po sa tika. Pagka nagkakasundo na yung mag-asawa, no, dito po sa 23. Sa 22, 23 ng Deuteronomio. Kung ang isang dalagang mag-aasawa sa isang lalaki at masumpungan siya ng isang lalaki na sa bayan at sumiping sa kanya, ay iyong ang ilalabas kapwa sila sa pinto ang bayang yaon. At iyong babatuin sila ng mga bato upang sila ay mamatay. Ang babae sapagkat di siya sumigaw na nasa bayan. At ang lalaki sapagkat pinangayupapa ang asawa ng kanyang kapwa. Gayon mo aalisin ang kasamaan sa gitna mo. Yun, no? Pagka yung mag-boyfriend na kayo, no, magkasintahan na kayo, no, na nagkakasundo na kayo, tapos kakasal na kayo, no, tapos yung halimbawa, yung babae nagpasiping sa ibang lalaki, papatayin yung lalaki sa babae, sabi ng Diyos dito. Kasi nga, tinuturing na ng Diyos yung mag-asawa yung mag-boyfriend eh, kahit hindi pa kayo kasal sa verse na ito. Kasi nagkakasundo na kayo eh. Ito, basahin ko sa inyo muli. Dito sa Deuteronomio 22:23. Kung ang isang dalagang mag-aasawa sa isang lalaki, o yun, mag-aasawa na isa sa isang lalaki, sabi rito, kaya may boyfriend na siya, may boyfriend na tong verse na to. Mag-aasawa pa lang to, no, pero tinuturing na ng Diyos na asawa niya na yun, gaya ni Virgin Mary, o mag-boyfriend pa lang sila ni Jose, tinuturing na ng Diyos na asawa nila, kasi nagkakasundo na sila eh. Ito, sabi rito, mag-aasawa, sabi rito, basahin ko sa inyong muli, sa 22 ng Deuteronomio 23. Kung isang dalagang mag-aasawa sa isang lalaki, o yun, mag-aasawa to sa isang lalaki, no, sabi rito, kumbaga may boyfriend na to, nagkakasundo na, tapos nagpasiping pa sa iba, o bawal po sa Diyos yun. Pinapatay po yung babae at lalaki, kasi nga, yung mag-boyfriend at mag-girlfriend, tinuturing na ng mag-asawa ng Diyos yun. Kaya, bawal po yun sa Diyos, yung ganun po. Basahin ko sa inyong muli, no? Tapos, papatuloy ko. Kung ay isang dalagang mag-aasawa sa isang lalaki at masumpungan siya ng isang lalaki sa bayan
at sumiping sa kanya, ay iyong ilalabas kapwa sila sa pintuong bayang yaon. At iyong babatuin sila ng mga bato upang sila'y mamatay. Ang babae sapagkat di siya sumigaw na nasa bayan, at ang lalaki sapagkat pinangiyupapa ang asawa ng kanyang kapwa. Gayon mo aalisin ang kasamaan sa gitna mo. Ayun o, pinapapatay yung ganito. Kasi nga nagkakasundo na sila eh. Kakasal na yung babae, tapos nagpasiping pa sa ibang lalaki. Yon, pinapatay po yung ganon. Bawal po sa Diyos yung ganon. Kasi nga, nagkakasundo na kayo ng magiging asawa mo, mag-boyfriend na kayo, tapos nagpasiping pa siya sa iba, o pinapatay yung babae at lalaki, yung gumagawa ng ganito, sabi ng banal na kasulatan, sabi ng Diyos. Kasi na, itinuturing na ng Diyos na mag-asawa yung ganon eh, yung nagkakasundo na sila. Ganon. Pagka nagkakasundo na yung babae at lalaki, tinuturing na ng Diyos na asawa niya yun. Kaya sabi rito, o papatayin yung ganon, yung gumawa noon, yung kakasal na nga yung babae, nakakasundo, sisipingan niya pa. Kapwa sila papatayin, ganon. Kasi yung babae papatayin, pati yung lalaki. Kasi nga, may kasintahan na tong babae, nagpasiping pa sa ibang lalaki. O ganon, yung basta yung mag-girlfriend, mag-boyfriend, tinuturing na ng Diyos na mag-asawa yon. O ganun po. Pero yung tamang age of the going to marriage, kailangan nasa age of the spirit po tayo, ganun po. Hindi po yung age of the flesh. Kailangan yung alam na natin yung mabuti at masama. Basahin ko po sa inyo muli rito, para maintindihan nyo rito. Sa Deuteronomio 22:23 hanggang 24. Kung ang isang dalagang mag-aasawa sa isang lalaki at masumpungan siya ng isang lalaki sa bayan at sumiping sa kanya, ay iyong ang ilalabas kapwa sila sa pintuong bayang yaon. At iyong babatuin sila ng mga bato upang sila'y mamatay. O yun ang babae sapagkat di siya simigaw ay nasa bayan, at ang lalaki sapagkat pinangayupapa ang asawa ng kanyang kapwa. Gayon mo alisin ang kasamaan sa gitna mo. Ayun yung lalaki papatayin din kasi nga inagawan niya pa yung magiging asawa ng babae. Ganon. Pinapatay po yung ganon. Kasi nga tinuturing na ng Diyos na mag-asawa na yung ganon, yung mag-boyfriend, tapos naunahan pa ng isa. O yun, ganon po. Kaya yung pag-girlfriend at boyfriend, ingat po kayo dyan, yung puso magdaraya. Kailangan siguraduhin nyo na mahal nyo na siya bago kayo makipagkasundo. Kasi nga, pag nakipagkasundo ka sa lalaki, itinuturing na ng Diyos na yon, asawa niya na, mag-asawa na kayo. Ganun ang prinsipyo ng Diyos. Kasi nga, nagkakasundo na kayo Ganun po yung batas ng Diyos. Nagkakasundo na kayo bilang asawa na tapos tinuturing na ng Diyos na asawa niya yon, gaya ni Virgin Mary at ni Jose. Ito, basahin ko sa inyo kay Virgin Mary at saka kay Jose. Ito po sa Mateo 1:18. Ang pagkapanganak nga kay Jesucristo ay ganito. Nang si Maria ay na kanyang ina ay mag-aasawa kay Jose. Ayun, mag-aasawa pa lang to, Sabi rito, bago sila magsama ay nasumpungan siya yung nagdadalang tao sa pamagitan ng Espiritu Santo. At si Jose na kanyang asawa ay palibhasa ay lalaking matuwid, ayaw na ihayag sa madla ang kanyang kapurihan. Ay nagpasyang hiwalayan siya ng lihim. Tatapat, samantala ay pinag-iisip niya ito, narito ang isang anghel ng Panginoon na nagpakita sa kanya sa panaginip, na nagsasabi, Jose, anak ni David, huwag kang mangamba sa pagtanggap kay Maria na iyong asawa. Ayun, asawa na ni Jose si Maria Pagka kasi mag-boyfriend na, ituturing na ng Diyos na mag-asawa yun Ganun po, kaya ingat po tayo sa pagbibitaw ng I love you. Kailangan siguraduhin nating mahal po natin yung ating mga kasintahan bago tayo magpakasal. Kasi nga,
Itinuturing na ng Diyos na mag-asawa yung girlfriend, yung boyfriend. Pero before you going to boyfriend and girlfriend and marriage, kailangan nasa time of age kayo, on the spirit, nasa pagkataong loob kayo, yung alam nyo na yung mabuti at masama. Yun po yung tamang time of the boyfriend and girlfriend. Yung alam na natin yung mga aral ng Diyos para makaiwas po tayo sa mga kasalanan, sa tukso. Ganun po, yun po yung tamang aral ng Diyos sa pag-asawa, pag-boyfriend. Babasahin ko po sa inyong muli. Dito sa Mateo 18, uno ni Mateo 18. Ang pagkapanganak nga kay Yesu Kristo ay ganito. Nang si Maria na kanyang ina ay mag-asawa kay Jose, bago sila magsama ay nasumpungan siya ay nagdadalang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. At si Jose na kanyang asawa, palibhasa ay lalaking matuwid at ayaw na ihayag sa madla ang kanyang kapurihan, ay nagpasyang hiwalayan siya ng lihim. Tatapot samantalang pinag-iisip niya ito, narito ang isang anghel ng Panginoon napakita sa kanya sa panaginip na nagsasabi, Jose, anak ni David, huwag kang mangamba sa pagtanggap kay Maria na iyong asawa, sapagkat ang kanyang dinadalang tao ay sa Espiritu Santo. Ayun o, sa Espiritu Santo. O, tinuturing niya ng mag-asawa ng Diyos, yung mag-boyfriend at girlfriend. God bless po. Sana naiintindihan nyo yung age of the going to marriage and boyfriend. God bless. Yun po yung ating paksang na topic. Natapos. God bless po sa inyo. Kapayapaan po ang sumasa inyo. Ingat po kayo. Pangalan po ng ating Panginoong Yesus. God bless po. Ingat po. Live rin po tayo sa Sabado at saka Linggo. God bless. Sa pangalan po ng ating Panginoong Yesus. Ingat po.